Floor. Ooh. 38, 40, 52, 62, 64, 73, 79, 90. Okay, ayoko na. Dati nang maganda ang suspension ng Everest, ito mas lalong pinaganda pa. Kung ano yung wala doon sa Everest ko, nandito. Kung minsan talaga, hindi mo alam kung ano ang gusto mo until natikman mo eh. Nahawakan ko to, parang, oh, yun pa pala, meron pa palang igaganda. But no, hindi actually. Kasi pag tinignan mo, starting from the windshield up to the bumper, halos pareho lang naman yung length nila. Kaya lang mukha tong malaki. Bakit? Kasi diniretso nila dito. Medyo boxy at mas mukhang malaki tingnan kasi mataas dito. Right? Now, anong advantage? So, what we have here is the Ford Everest 2024 4x2 Titanium Plus. And this is my Ford Everest 3.2 2017 Titanium Plus. Hey guys, so eto, nasa loob na nga tayo ng 2024 Ford Everest 2.0 liter 4x2 variant. So, for now, focus muna tayo sa drive experience. I-share ko sa inyo kung anong difference nito. Kasi some of you may already know, I also have my own Ford Everest, pero yung previous generation. So, tingnan natin kung anong difference. Kasi yun ang dinala ko today. So, mako-compare ko talaga yung feel, yung suspension, yung manibela and all. Kasama natin ulit dito, of course, si Sir Enrique Hill Valencia dito sa Ford Global City. Alright, let's go. So, unang napansin ko, mas maliit yung manibela niya, no? Parang lumiit. Feeling mo kotse yung parang sports car ang dala mo. Maliit yung diameter. Ayan, no? Okay. Suspension, may difference na agad. Dito lang sa konting alon dito sa Ford Global City palabas ng parking, ramdam ko ang difference dun sa Everest ko. Mas malambot to. And then, okay. Tahimik ang makina. Of course, may konting vibration, diesel to. Pero, tahimik siya kesa dun sa Everest ko. But then, yung Everest ko naman is 2017. So, may edad na rin ng konti yon. So, of course, ang mga kasukasuhan nun, nagbabibrate na. But, yeah, ang laki naman ng difference. Sobrang mas tahimik to. And, yung the same na complain ko about yung headroom. Teka, adjust ko muna. Baka masyado ako mataas. Ayan. So, medyo mataas pala yung settings ng upuan ko. Okay? Ngayon, binaba ko ng konti. Medyo napapatingala ako ng konti naman doon sa front. So, medyo tataasan natin ng konti. Honestly, ito yung isa sa mga small things lang naman na nabibitin ako sa adjustment ng Everest. Kasi pag, di ba mahaba yung hood niya, mataas. So, ang tendency mo gumanong ka. So, ang tendency mo is itaas mo yung upuan mo. Pag tinaas mo naman, yung headroom mo sumisikip na dito. Kasi, pag tinignan nyo yung overall exterior design ng Everest, yung previous generation tsaka tong new generation, mapapansin mo na yung height ng mga windows niya, mababa. Hindi masyado mataas kumpara, let's say, sa Fortuner or sa Montero. Pero, yan naman ang nagustuhan ko sa kanya. Kasi mukha talaga siyang sporty talaga yung tayo niya eh. Parang dapa. Alam mo yon? So, nakakadagdag yon. So, parang yun naman ang trade-off. Dito sa loob, medyo mafe-feel mong sisikip ka dito. But, pag nasanay ka rin naman dun sa hood, yung distance mo sa harap, hindi mo na masyadong itataas yung settings ng upuan. Pwede mo nang ibaba ng konti and medyo relax ka ng ganyan. Another thing, itong upuan niya, kung size ang pag-uusapan, it's about the same. Yung feeling ko dito, halos pareho lang din ng dating Everest. Pero, one big improvement na ginawa nila is the lumbar support. Tuwang-tuwa ako, as in malalim. Ayan o, halos nakaganon talaga ako. Komportable. So, na-adjust ba to? Hindi ko pa sure. Na-adjust yung lumbar support. Ayan. Ayun, eto na-adjust. Ayan. So, ayun, highest setting pala. So, pwede ko pa itong ibaba ng konti. Ayan.
So pag binaba ko siya ng sagad, yung lumbar support, pag binaba ko ng sagad, parang eto na yung dun sa Everest ko. Medyo nakaslouch ka ng konti. So guys, please take note para hindi masyado akong paulit-ulit. Pag sinabi kong nagko-compare ako dun sa Everest ko, please take note, ang tinutukoy ko is the 2017 na previous generation. Okay? 2017 na 4x4, 3.2, top of the line, titanium plus. Okay? Which is, eto rin, this is also titanium plus. Pero hindi ito yung 4x4. 4x2 lang. And then, habang nasa stoplight tayo, tingnan natin yung manibela niya. Malambot. Okay, yung feel ng manibela niya pareho nung sa akin. Yung sa akin medyo mabigat ng konti, and it's because binago ko yung gulong nun. In-upgrade ko, ginawa ko mas malaki, 285, 55, 20. The same 20 pero mas malapad siya at mas mataas yung series. Eto yata, this is only, yung stock nito is 265 yata. I'm not sure. Medyo mainit ang makina. Ihataw-hataw natin ng konti. Para maganda. So, this is the same route na ginawa natin nung nag-test tayo nung Ford Ranger Raptor. Okay? So, dito yung point na to, nung hinataw ko ng konti, na pag-usap, if you recall, kung napanood nyo po yun, dito kami nag-usap ni Sir Enrique, na napansin ko, sabi ko yung Raptor parang may growl pag tinapakan ko. Eh dito tinapakan ko rin kanina, wala. So yun nga, sabi nga, yung sa Raptor nga kasi, talagang binago daw yung muffler nun. I mean, hindi naman binago, but intended, part of the design, na magkaroon siya ng ganong sound. Etong Everest, wala. Coming from my Everest, in terms of pag-estimate ng width, kasi dito rin masikip eh. Dito ako nahirapan last time ng konti nung sa Raptor. Dito wala. Ang pareho lang. So kung dati kang Everest owner, previous generation, tapos mag-upgrade ka dito sa bago, yung pag-estimate mo ng pagdadrive within the city na masikip na traffic, wala masyadong adjustment. Yung pagpasok, pagsingit ko dito sa masikip na lane, halos pareho lang. Ataw natin ng konti dito. Woo! Maganda. Maganda. Well, i-compare ko lang saglit dun sa Raptor kasi yung Raptor medyo fresh pa sa memory ko, di ba? Nag-test nga tayo. Of course, mas maliksi ito. Mas nimble. Yung tapak ko doon, ito mas nag-accelerate to. Eh yung Raptor man kasi malaki, malapad, di ba? So, medyo smooth lang yung acceleration ni Raptor kumpara dito. Ito mas maliksi. So, meron siyang iba-ibang drive modes, ano, nandito meron siyang option. So, yung kanina na humataw tayo, na sabi ko, feeling ko mas maliksi siya, naka-normal tayo noon. Okay? So, ngayon, in-adjust na natin, ginawa na nating eco mode. And ayan, ramdam ko. Ayan, medyo malalim na yung tapak ko sa pedal. Hindi siya masyadong umaarangkada. So, yan ang gusto ko. Actually, yan ang isa rin sa mga gusto kong gawin sanang modification dun sa Everest ko, na sana nilagyan ng Ford nung nirelease nila. Kasi pag nasa city yun, parang lagi pa rin galit eh. Eh syempre, mas makonsumo. Gusto ko sana meron din siyang eco mode. Pero alam ko may nabibiling third party. But anyway, something like this. Ito, relax na relax lang. So medyo kahit mabigat yung paa ko, kahit bigatan ko yung paa ko sa pedal, ayan o, delayed, smooth lang yung reaction ng makina. Compared dun kanina naka-normal, konting tapa ko lang, pumipitik talaga siya. Okay? So, ayan, mas matipid. Okay, nandito ulit tayo sa itong section na tong usual route natin ng pagte-test drive. Ibabalik ko siya sa normal and subukan natin kung maramdaman natin yung power talaga nitong Everest. Mag-accelerate tayo dito. Okay, so ibabalik natin ulit siya sa normal. So right now naka-eco. So, yun, eco.
And then, slippery, normal. Ayun. Iwan ko lang na ganyan, sir, ano? Okay. Okay, so naka-normal na tayo. Alright, ihataw natin. Let's go! Floor! Ooh! 38, 40, 52, 62, 64, 73, 79, 90. Okay, ayoko na. Malapit na. Maganda, maganda. Very ano sir, grabe. Number one na pansin ko talaga, suspension. Dati nang maganda ang suspension ng Everest, ito mas lalong pinaganda pa. Mas komportable, honestly. And then ito, na feel ko talaga yung manibela niya na mas maliit. Pag hindi ka tumingin sa labas, sa totoo lang, ito manibela, tapos yung lambot ng suspension niya, yung comfort ng suspension niya, akala mo kotse ang dinadala mo. Walang bola. Even in comparison sa Everest ko. Everest ko ramdam ko pa rin na SUV siya, ramdam kong malaki siya. Ito, kung gaganyan lang ako, diretso lang tingin ko, hindi ko titingnan na 7-seater tong sasakyan na to na mahaba pa to sa likod. Parang kotse yung dinadrive ko. Ang tahimik pa ng makina. So pag samasamahin mo, maliit na manibela, comfortable na suspension, very quiet na engine, ang ganda ng interior, look at the leather. Akala mo nakasedan ka na magandang klaseng sedan, hindi mo maiisip na SUV yung dinadrive mo. Kaya pala talaga, based on sa mga nababasa ko, marami din, kahit mga wives, mga babae, gustong-gusto nila yung Everest. Kasi nga, malambot yung manibela, electronic power steering, very comfortable. Plus, sir, yung black interior, parang ito yung place of zen mo. Yes. Yung pagka-black niya, sir, ang ganda ng blending. Yung blending ng leather tsaka nung plastic dito, tsaka itong, ano ba tawag dito sa parang itong accent niya dito na parang aluminum. Vinyl. Tapos biglang may accent na chrome na ganyan. Yung pagkaka-blend, parang very relaxing na zen. Pinag-isipan. Zen na zen ang dating. Iba na talaga, iba talaga nag-set ng standard si Ford, Parang ito yung parang naging benchmark in terms of convenience, mga creature comfort, yung sunroof. Yeah, iba. Aside from the sunroof. Ang ganda na nito. So, meron kang eco mode, babalik ulit sa eco mode, Safety pag-traffic. Oo. Ayan. Then nagagalaw din naman pala, na-adjust din pala kahit on the fly, kahit nagda-drive ka. Okay, subukan natin yung manibela habang naka-stop tayo. Okay, so test natin yung steering ratio niya. Okay, sagad sa left. 1 2 3 and 1/4. Mas mabilis na to ng konti. Kasi yung Everest ko, mga 3.5 yun. So, mas maganda. Para sa akin. Kanya-kanya tayong preference. Para sa akin, pag medyo mabilis yung steering wheel, okay yun. Well, depende sa kotse, di ba? I mean, pag SUV, hindi naman pwedeng sobrang bilis. Okay, so, nandito, gusto ko lang i-emphasize kasi kung ano yung wala doon sa Everest ko, nandito. Pag ginanapan ko siya, kung ano pa sana ang pwedeng i-improve, nandito. And ano yon? So, yun na nga. Number 1, dahil 3.2 yon, 470 Newton meters, talagang pag nagsi-city drive ako, parang too much yung power. Hindi ko kailangan. So, ang hinahanap ko sa kanya, magkaroon siya ng eco mode na chill-chill lang yung pagdadrive ko. Halimbawa, pumunta lang sa office or maghatid sundo sa mga bata sa school or ihatid si Mrs. kung saan.
hindi ka naman hindi mo kailangan ng very aggressive driving, chill lang. Yun yung parang medyo kulang. Kasi konting tapak mo lang doon, sumisibat yun. And syempre, pag sumisibat ang kotse, ibig sabihin, nagkukonsumo din ng more fuel, di ba? So, eto, andito na. Mas tahimik yung makina. Relax, dahil mayroong eco mode, mas relax yung engine, mas matipid. And although hindi naman ako nagko-complain sa suspension ng Everest ko, ito, dahil natikman ko to ngayon, parang mas komportable pa pala, mayroon pa palang mas igaganda. 'Di ba? So, nandito. So kung later pagka with God's blessing, maka-afford tayo mag-upgrade, parang mahirap pagkagaling ka na sa Everest, lalo pat nakatikim ka ng Titanium Plus. Mag-upgrade ka, parang mag-Everest ka pa rin eh. Na-spoil ka na sa sa mga ganung comfort. Okay? So, papalik na tayo sa Ford Global City. And, ayan. Relax lang. So, maganda yung upuan, may lumbar support, eco mode, malit yung manibela, akala mo coaching malit lang ang dala mo. The same na comfortable, malambot yung power steering. So, kung minsan naisip ko, ano ba makakatalo sa kanya? Wala. Everest din lang. Etong bagong generation. Yun lang makakatalo sa kanya. And exactly, and I'm so glad na, well, alam naman natin kailan pa lumabas to, di ba? Ano to, sir, lumabas? 2022. 2022 pa. So, ngayon lang ako nakapag-drive ng Everest. Kasi in the past, Ranger tsaka Raptor. Ngayon ko lang na-drive to. And, kumisan talaga, hindi mo alam kung ano ang gusto mo until natikman mo eh. Di ba? Yes. So, all the while, masaya naman ako sa Everest. Tapos ngayon, nahawakan ko to, parang, yun pa pala, meron pa palang igaganda. Panalo. 5 years pang warranty nito. Ayun, 5 years. 150,000 kilometers. Ayun, 5 years ang warranty, 150,000 kilometers. What we're going to do here is just to do a quick comparison of the physical dimensions. Ano ba yung mga binago nila sa physical exterior design. Okay, umpisa natin dito sa hood. Kung mapapansin nyo, mukha siyang mas pinahaba, parang mas inelongate. But no, hindi actually. Kasi pag tinignan mo, starting from the windshield up to the bumper, halos pareho lang naman yung length nila. Kaya lang mukha itong malaki. Bakit? Kasi diniretso nila dito, hindi pababa. Alright? And then, pag kinumpara mo doon, itong sinasabi ko. Ito dito, ginawa nila pababa at mas maaga dito from here, ginawa na nilang round, pag ganon. Kumpara dito sa next gen, itong bago, mas in-extend nila and then hindi na masyadong curve. Alright? So, shorter lang tong distance na to, kumpara sa distance na to. Okay? So, pag tinignan mo yung overall length ng hood, halos pareho lang sila. Mas mukha lang tong squarish. Okay? So, kaya mas medyo boxy at mas mukhang malaki tingnan kasi mataas dito. Right? Now, anong advantage? Kanina, sa ginawa kong pagte-test drive, nakita ko yung advantage nito because ito mas diretso, hindi nila pinababa, mas nakikita mo tong umbok na to, these two corners, makikita mo yan doon pag nagda-drive ka. So somehow, hindi mo na kailangan itaas yung upuan mo at magaganong ka. Kasi dito, ako, for my size, medyo tinataas ko yung upuan ko kasi hinahanap ko yan, di ba? Tendency natin is to, we want to see the hood, di ba? So eto, with this design, kita mo yan from your driving position, hindi ka na masyadong magaganon. And hindi mo na kailangan iakyat masyado yung upuan.
even the slope or the angle of the windshield, they maintained it. Okay? Hindi na ako, wala akong dalang protractor or something to measure it, pero by simply, comparing them, pareho yung pagkakaslant. Right? Okay, pagdating naman dito sa wheelbase, so pinark ko silang dalawa in such a way na magkatapat yung mga gulong nila. Alright? From front and then to the back. Halos tapat yan. If you look at it, halos wala kang makitang difference. Hindi ko pa na-check sa brochure yung technical, yung exact dimensions ko, ilang millimeters yan. But by simply looking at them right now, parang wala masyadong difference. Okay? Now, please take note, yung tires ko dito, this is no longer stock. Pinalitan ko na to ng 275, 5520. This is about 1 inch taller sa stock. Alright? So yung ground clearance nito, hindi ko pwedeng sabihin or hindi ko pwede i-compare. But kung medyo lalawakan yung imagination nyo na lang ng konti, bawasan nyo lang to ng mga 1 inch, mas mababa to ng mga, ang stock height nito, mga nandito. Okay? Now, minentain pa rin niya yung dimensions. When I say dimensions, I'm referring to the proportions, which is what I really like sa Everest. Isa sa mga nagustuhan ko talaga sa kanya. When I say dimensions, yung taas nito and then yung pagiging mababa ng window. Right? Minentain niya ganyan, mababa lang din. Kasi yung height niya and then yung width niya makes it really dapa tingnan na brusko, na pogi. Yun yung gustong-gusto ko sa Everest. Alright? So, pag tinignan mo dito sa side mirror, mas medyo squarish, ito mas medyo round. But overall, yung pinakang size niya, about the same. Alright? And then they also maintained the side step board. Right? Ito yung mga binabanggit ko lagi sa mga other reviews natin na kung maglalagay ka na rin lang naman ng step board, yung matinong step board na, yung talagang, you can step on it comfortably and confidently. Hindi yung masikip na maikli. Right? So, ayan, malapad and meron kang space dito. So, very confident kung gusto mong tumapak. Right? And they maintained it here. Okay? Ayan. Now, another thing. Pati yung proportions niya dito, na-maintain eh. Right? Iniba lang ng konti yung design. Even the roof rails. So, medyo iniba lang ng konti. Pero pag tinignan mo, unang tingin mo, they are about the same. So, all the good stuff, minentain nila. And pinaganda pa nila pagdating sa driving dynamics. Yun yung kaninang shinare ko sa inyo during our test drive. Pagdating naman dito sa likod, the same thing. Yung angle ng salamin dito is the same. Pero may pagkakatayo, it's the same. So again, medyo round lang siya dito. Dito, ginawa nilang medyo square. If only I can take a top view shot, makikita nyo na ito, rectangular, yung Everest ko, medyo oval. Alright? And then, ayan, nandiyan pa rin yung andyan pa rin yung spoiler and the third brake lamp. And then, andyan yung antenna. Alright? So, basically, yung dimensions, which is the good thing about the Everest, na-maintain nila. Pareho. So, ang ginagawa nitong motion sensor, for example, nakalimutan mo yung isang bintana or yung passenger mo sa likod, hindi mo napansin, binaba pala niya yung bintana, and then nag-park ka, and then umalis na kayo, and then na-arm mo na yung alarm, di ba? Nalock mo na. Kapag may dumukot ng gamit nyo sa loob, kahit hindi niya naalog yung sasakyan, etong motion sensor will set off the alarm. Power folding third row seats. Power tailgate, sunroof, electric power steering,
If you like this video, please do not forget to subscribe to our YouTube channel. We are also on Facebook. Please like and follow our page.